magiging totoo tayong iisipin natin maigi. Nonsense talaga. Hindi nonsense na mag-ipon ng mga bagay dito sa mundo kasi wala ka namang bagay na pwedeng dalhin sa kabilang buhay. Hindi ko sinabing huwag kayong magtrabaho. Magtrabaho kayo. Kasi sabi rin sa Bible, ang di nagtatrabaho, wag pakainin. Di ba? At binigay sa iyo yung buhay ni Lord para gawin mo yung best mo. No? Saang bagay? Yun ang tanong. No? Gawin mo yung best mo. Sabi, this is how it will be with whoever store up things for themselves but is not rich toward God. Ito yung sasapitin ng isang tao na nag-iipon ng mga bagay-bagay dito sa mundo. Pero, dukha, mahirap naman pagdating sa Panginoon. So, nonsense. Diba? Sabi dito sa 12 pa rin to, ibang verse ng 12. Isang buong chapter kasi to eh. So, nag-start tayo dun kanina sa, Sabi dito ni Jesus Christ, bago niya sinabi rin tong talinghagan to, sabi niya dito, I tell you my friends, do not be afraid of those who kill the body. Huwag kayong matakot sa mga taong kayang patayin yung katawan nyo. Sabi niya, and after that, wala na silang magagawa. But, sabi niya, I will show you whom you should fear. Sino dapat yung katakutan? Katakutan nyo yung tao na kayang patayin yung katawan nyo at meron ring authority na daling kayo sa impyerno. Siya yung katakutan nyo. Sino yun? Ang Diyos, di ba? Kasi ang Diyos ang nagsasabi kung sa langit ba tayo o dun sa bagay na ayaw natin puntahan. Sino ba gusto dun sa baba? Hindi ko sabihin talaga. Pero sabi, meron ba doon? Siyempre, taas ang kamay sa langit gusto pumunta. Sabi niyo yan, ha? Talaga ba? Parang nag-iisip pa si Nay. Anong sa tingin mo? Parang kalahati pa? May maiiwan ka ba dito? Di ba? Sana, di ba? Kasi kung isipin nga natin, di ba? Lahat tayo darating rin sa punto. Hindi natin alam kung hanggang saan yung buhay na to. So, kung meron tayong dapat katakutan, katakutan natin, saan ba talaga yung kaluluwa ko pupunta? Sabi ko, our fears often reveal what is most valuable to us. Kumbaga, kung ano yung kinakatakot mo, ano kinakatakot natin sa buhay? Nakatakot yung mawala yung pera nyo, mawala yung si ganito. Diba? Minsan, pinapakita nun ano ba yung mahalaga sa atin. Pero dapat katakutan natin, yung Diyos na lumikha sa atin, at saan ba tayo? Doon ba tayo pupunta kasama niya? So, kung ano man yung pinapahalagaan natin, it shows, o ano man kinakatakutan natin, sabi dito, it shows, ano ba yung natin, yung ating pananaw, perspective, eternal ba o earthly? Hanggang dito na lang ba? Kaya tayo takot na takot sa buhay minsan at tayo'y nababalisa at na lulungkot o nadidepress, na-stress. Kasi pinanghahawakan natin yung mga bagay dito sa lupa. To the point na hindi natin kaya silang mawala. Di ba? Nahihirapan tayong i-let go. Kaya tayo takot na takot, kaya tayo nakikipag-away, willing tayo makipag-away sa lupa, o sa pera, o magkalimutan na bilang pamilya. Di ba? Diba? Kasi nagugulangan ka in whatever reason. Pwedeng sa pera o sa pamana o ano ba. So, tanong, kung hindi tayo dapat mag-store ng treasure sa lupa, o nakayaman sa lupa, paano tayo mag-store ng treasure sa heaven? Paano? Pwede bang mag-deposit doon? Sa bangko, BPI, ano? Pero, syempre, magsisimula yun saan? Magiging citizen of heaven. Mag-i-store ka ng kayamanan sa langit. Hindi ka naman pala taga ron. Pagkakabila ka. Shock, sayang lang, no? Sino dito sigurado na sa heaven? Citizen of heaven. Yan. Sigurado na citizen of heaven sila. Dapat siguraduhin natin muna, di ba? Na tayo ay isang mamamayan ng langit. Mamamayang Pilipino tayo, pero dapat ang i-sure natin bago kayong kumuha ng passport sa ibang bansa at maging citizen, American citizen o anumang citizen yan,
Korea. Sino gusto pumunta ng Korea? At maging Korean. Naku, ang hirap dun. Kailangan laging ano ka, payat, maganda, ganun daw dun eh. So, bubulihin ka na dun. So, kasi kapapanood ko lang eh. Bawal ano, etong size ko, mataba na to. Dapat mas mataba. So, para makapag-impok tayo sa langit, kailangan taga-langit muna tayo. At paano yun? Diba? Sabi sa Ephesians 2:8-9, anong sabi doon? Pakibasa nga natin. Ano natin? O yung gusto nyo na lang favorite na verse natin, John 3:16. Ito talagang life verse ko kahit sobrang simple lang eh. Parang medyo nakakatawa. Kasi sa Bible school dati, pagka-graduate ka ng Bible school, ako po ay nag-graduate sa Bible school wag ko na sabihin year. Pero, sasabihin mo kasi yung nun eh, maglalagay ka ng Bible verse sa yearbook. Pero alam ko nilagay kong, pinalitan ko ba? Pero feeling ko John 3:16 pa rin nilagay ko. Kasi syempre malimit yung iba. Ang gaganda ng life verse nila, di ba? Pero ako John 3:16 talaga. Kasi bakit ba? Yun talaga sa akin eh, na parang sobrang precious nun. Sige, sabihin nga natin, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan. Kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay di mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kahit yun lang alalahanin natin, no? Na tayo ay minahal ng Diyos. Lahat tayo, hindi niya gustong mapahamak. To the point na sabi, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Binigay niya si Jesucristo. So isipin natin, bakit ba dumating talaga si Jesus? Dumating si Jesus para lahat ng kasalanan natin ay akuin. At sasabi, kapag tinanggap mo si Jesus, ikaw ay mayroong buhay na walang hanggan. Meaning, saan ka pupunta? Sa langit. So yun yung dapat natin at uunahin natin na alamin na tayo ba ay tagalangit. At para mangyari yon, kailangan tinanggap muna natin sa ating puso na si Jesucristo ang ating tagapagligtas. Diba? Naalala niyo yung nakapako sa krus? Diba may nakapako sa krus, dalawa? Si Jesus Christ, tapos meron dito. Yung isa, nilait-lait niya si Jesus. Sabi niya, kung tagapagligtas ka, ibabaan mo kami dito. Tulungan mo kami makaalis dito. Sabi nung isa, tayong dalawa, dapat lang tayong mamatay at ipako sa krus. Diba? Pero si Jesus ay hindi. Sabi niya kay Jesucristo, Panginoon, isama niyo po ako sa inyong kaharian. Diba? Sabi ni Jesucristo, ngayon din, isasama kita sa paraiso. So itong taong to, na makasalanan, kaya nga sila nakapako doon, pareho silang merong mga ginawang krimen na malala, kaya sila napako doon. Yung isa, hindi siya napunta sa langit. Yung isa napunta sa langit. Anong pinagkaiba nila? Yung una, naniwala siya na si Jesucristo ay tagapagligtas. Inamin niya rin, sabi niya tayo, makasalanan. So yun yung dalawang bagay na dapat nating gawin. Ang una ay aminin na lahat tayong makasalanan. Taas ang kamay ng walang kasalanan. Taas ang kamay ng makasalanan. Diba lahat tayo? Ayan. Yan yung number 1 step. Na aminin natin na lahat tayong makasalanan at kailangan natin ng tagapagligtas. At pangalawa, tanggapin natin at maniwala tayo na si Jesucristo yung nag-alis ng ating makasalanan doon sa krus. So bago tayo magpatuloy, magkaroon muna tayo ng prayer of salvation. Gawin natin yung katulad nung nakapako sa krus. Inamin niya na siya ay makasalanan at tinanggap niya si Jesus bilang tagapagligtas. Tayo po ay manalangin, tayo po ay sumunod sa panalangin. Panginoon, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Tinatanggap kita, Jesus, bilang tagapagligtas. Kayo na po ang manguna at maghari sa buhay ko. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Yan. So, dahil na-secure na natin na tayo ay tagalangit, pwede na tayong mag-impok, di ba? Sa kalangitan. At
Ang isa pang bagay sa pagiging successful ay kung ano ba yung value natin. Paano ba natin binavalue yung sarili natin? Sabi doon sa verse 6, sabi rin ni Jesus Christ. Sa 12 pa rito Sabi sa Luke 12, verse 6, lahat to puro Luke 12. Hindi ko lang pinagsunod-sunod para mai-ano natin. Sabi dito, are not 5 sparrows sold for 2 pennies? Sabi yung ibon, di ba? Mura lang binibenta. Yet not one of them is forgotten by God. Lagi inaalala ni Lord. Indeed that the very hairs of your head are all numbered. Alam niyo ba kung gaano karami yung puti yung uban? Hindi. Puti, may itim bang uban? Gaano karami uban yung ano niyo, buhok niyo? Pero alam raw ng Diyos. Ganon tayo kaalaga kay Lord. Pati number of hairs alam niya. You are worth more than many sparrows. Mas mahalaga raw tayo kesa sa mga ibon. Parang ano yung sparrow rin, parang yung nakikita rin natin. Do kamag-anak lang yun yung mga Maya. Hindi yung sparrow doon sa panahon ni Jesus Christ. Pero kahawig, okay? At kapamilya. So mas mahalaga tayo kaysa dito sa mga ibon na to. So according to God's measure of our worth, sabi dito, yung ating halaga ay, sabi dito, ano yung value natin? Nakadepende hindi sa laki ng kayamanan natin, sa pera, sa 1,000,000 mo sa bangko. Di ba? Hindi ilang milyon nakalagay sa bangko. Hindi gaano karami sasakyan, bahay, gaano kalaki sahod mo. Ang ating value ay depende sa pagbibigay sa atin ng value ng Diyos. At gaano tayo ka-valuable? Ang sabi, gaano tayo ka-valuable? Namatay si Jesus para sa atin. Nagigets nyo? Ang Diyos mismo ay ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Ganun tayo kahalaga. So kahit anong sabihin ng mga tao at gaano man tayo tignan ng mga tao, hindi yun naapektuhan sa atin. Bakit? Alam natin kung gaano tayo ka-precious sa harapan ng Diyos. Kasi ang Diyos mismo yung willing mamatay para sa atin. So, sobrang halaga natin. So, wag niyong i-check gaano karami. Ay, walang nag-like sa Facebook ko. Walang nag-follow sa Instagram ko. Walang tumingin sa IG ko. Walang ano. Di ba? Na-stress yung mga estudyante ngayon kapag nag-post sila, walang nag-ano. Matuto tayo na pag nag-post tayo, minsan, kasi mahalaga, binavalue mo. Doesn't matter kung ilan yung likes, ilan yung kasi madidepress ka. Wala nag-likes. Mga estudyante ko, hindi nag-like. Baka bakasan ko grade nyo. Joke lang. Diba? Hindi kasi yun yung value natin. Basta alam ko, anak ako sabi dito sa dahil tinanggap mo si Jesus, ang sabi dito, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. O, taas ang kamay ng mga anak ng Diyos. Yan, umuulan ng konti. So tayo ay anak ng Diyos. Ibig sabihin, mahalaga tayo. Okay? So gayon yung value natin. So kahit anong gawin mo, kumbaga, isipin mo, anak ka lang hari, isa kang prinsipe. So kahit anong sabihin, kahit hindi ka batiin ng iba, kahit hindi ka i-approve ng iba, kahit anong sabihin nila, alam mo kung sino ka. Hindi ka maapektuhan ng ibang tao. Bakit? Alam mo, anak ka ng hari eh. Tayo ay anak ng hari ng mga hari. Okay? So, ibig sabihin yung ating value ay wala sa standard ng mundong to. Okay? So, naalala ko tong isang sermon ng CCF, so hinanap ko to. Sabi dito, pakibasa natin, true success is becoming all that God wants you to be, doing all that He wants you to do, and hearing Him say, well done, good and faithful servant. Enter into the joy of your master. So ano ang tunay na success? Ikaw ay nagiging kung ano man yung nais ng Diyos sa'yo. Kung tingin mo, yan yung nais sa'yo ng Diyos na gawin mo, na maging ikaw, ginagawa mo yung mga will niya, successful ka? Hindi. Successful ka. Yun ang tunay na success. At sa dulo, though hindi pa natin alam, pero sa dulo, hopefully, yan yung sasabihin sa atin ni Lord. Well done, good and faithful servant. So ang tanong,
Sa dulo ng buhay ko, kanino ko ba mas gustong marinig ang salitang well done? Very good. Excellent. Natutuwa ako sa iyo. Ang gusto niyo bang marinig na papuri ay galing sa tao, sa paligid ko, o sa Diyos? Kaninong approval, kaninong like, kaninong heart ang gusto niyong matanggap? Galing sa tao o galing sa Diyos? Kasi ang tunay na pagiging successful, ang Diyos ang nagsasabi, ay, tama yan anak ko. Natutuwa ako sa iyo. Very good ka anak ko. Kahit hindi nag-a-approve yung mga tao, pero nag-a-approve ang Diyos, successful ka o hindi? Successful ka. So what should be our everyday response? So kanina, meron tayong earthly perspective. Pangalawa, meron tayong eternal view. At pangatlo, na E sa ating sermon ay ano ba yung everyday response natin? Una, wag raw tayo maging anxious. Paano ba tayo mag-store ng treasure sa heaven? Sabi dito, therefore I tell you, do not worry about your life. What will you eat? Or about your body, what you will wear. Huwag raw tayo problema sa kakainin, susutin. For life is more than food, and the body more than clothes. Consider the ravens. Ano ba yung ravens sa Tagalog? Uwak. Diba? Yung mga uwak. Hindi raw sila nagtatanim, pero pinapakain sila ng Diyos. And you are more valuable than birds. Mas mahalaga tayo sa mga ibon. Who of you by worrying can add a single hour to your life? Ma-extend mo ba isip mo? Ma-extend mo ba yung buhay mo? Madadagdagan ba? Since you cannot do this very little thing, why do you worry about the rest? Consider how the wildflowers grow. They do not labor or spin. Yung mga bulaklak raw. Dinadamitan ng Diyos na kahit raw si Solomon, hindi nakapagdamit ng ganun kagaganda. If that is how God clothes the grass of the field, pati yung mga damo na nandyan ngayon at susunugin bukas, paano pa tayo? Nahigit tayo kaysa sa mga damo. So, and do not set your heart on what will you eat or drink. Do not worry about it. For the pagan world runs after all such things, and your Father knows that you need them. So, huwag niyong problemahin yung kakainin nyo sa araw-araw. Hindi ko sinabi ulit na huwag kayong magtrabaho. Pero ibig sabihin nun, huwag natin dun i-focus yung buhay natin. Na dun na lang tayo nakafocus. Ano ba kakainin ko? Ano ba yung dadamitin ko? Pambayad ng Meralco. Natanggap nyo na ba yung Meralco bill nyo? Tumalon ba? Dumoble. Ako po. Totoong konsumo mo, kalahati lang. Yung charges, kalahati rin. Ang taas ng tax, no? Grabe. Ang totoong konsumo, 1,000, pero yung dadagdag dun sa bill mo, 1,000 rin. Sa'yo inaatang lahat, no? Doble, grabe. Para ang aircon pa naman, parang hindi na siya luho. Necessity na sa sobrang init, no? Mahihimatay ka. So, trust God to provide for your daily needs. Yan. Tiwala tayo kay Lord doon sa mga pangangailangan natin. Gawin natin yung dapat natin gawin, magtrabaho tayo ng maayos, pero magtiwala tayo sa provision ni God. Pangalawa, store up treasures in heaven. Paano? Use your possessions for eternal things, not earthly hoarding. Gamitin natin yung meron tayo dito sa mundong to, hindi para magparami, magtago, magtabi lang. Kundi gamitin mo yung para maraming di ba? By God's grace, di ba? Etong lugar na pinag-worshipan nyo ay provision ni Lord, no? In a way na may ginagamit ng mga tao. No, ginagamit, imbis na pwede itong paupahan, pwedeng pagkakitaan, di ba? Pero ginagamit yung lugar na to for to share the gospel. Di ba? Siyempre, malaki rin yung kailangang para i-maintain yung lugar na to. Pero yun eh. Gagamitin natin kung ano yung meron tayo. Kasi alam natin na hindi yung treasure dito sa lupa ang mahalaga. Ang mahalaga ay mag-impok ng kayamanan doon sa
Sa langit, di ba? Yung mga talent nyo, yung mga ano nyo, kung ano man tayo, pera, kalakasan, gamitin natin yung talent nyo. Yan, si Jo Marie, tama? Ano tayo, di ba? Okay. Di ba, syempre, dadala na ng sariling drum, syempre, pera niya rin yun, di ba? Kumbaga, ganun talaga, di ba? Sa ministry, mas lalo sa maliit na ministry. Kanya doon sa CCF ngayon, ako nagdadala ng keyboard. Eh. So, talagang, di ba, imbis na magpahinga ka, syempre, may trabaho ka rin, pero ginagamit mo lahat ng meron ka para sa kaharian ng Diyos. Sabi dito, sa 31 ng verse 12, parang kapareho dito sa Matthew 6:33, no? But seek His kingdom, and all these things shall be given to you as well. Ang meaning, unahin mo ang kaharian ng Diyos at yung mga pagkain, pananamit mo, pangangailangan mo, magfa-follow yan. Pag inuna mo ang Diyos ang magpo-provide sa iyo. Kung wala kayo dun sa pinagsermonan ko ng sabi ko nga, nagpastor si Papa sa San Pedro, Balayan, Batangas. Wala kaming pera, walang trabaho, walang kahit ano. Pero ang Diyos yung nagpo-provide. Pag wala na kami makain, may dumarating na malalaking isda, di ba, na nagbibigay sa kapitbahay. Ako po ay nakapag-aral sa Bible School ng libre. No? Wala akong makain. Hindi ko alam paano mag-aaral. Pero dahil inuna namin si Lord, sinik namin siya, ayan, nakatapos naman, di ba? Nakapagturo. Ang Diyos yung nagpo-provide pag inuuna mo siya. Hindi kanya pababayaan. Amen po ba? Hindi nagpapabaya si Lord. Testingin nyo. Seek yung kingdom niya. At lahat ng to yung pangangailangan niya, siya yung nagpo-provide. Sabi, do not be afraid, little flock, for your Father has been pleased to give you the kingdom. Sell your possessions and give to the poor. Provide purses for yourselves that will not wear out. A treasure in heaven that will never fail. Paano yun? Benta mo raw yung possession. Benta nyo na lahat. Ang ibig sabihin lang no, ang sinasabi ni Lord, kung ano man ang meron kayo, gamitin ninyo para para ipalaganap yung kaharian ng Diyos. Gamitin nyo wisely. Hindi nyo gamitin yung pera o yung kung anong meron kayo para maging maginhawa lang yung buhay nyo. Okay yung maging okay yung buhay nyo. Pero kung ang point nyo lang ay magpayaman na magpayaman at hindi gamitin yung kayamanan nyo para sa kaharian ng Diyos, madadala nyo ba yung na yan? Di ba hindi? Hindi natin madadala. So mag-impok tayo doon sa langit. Ay, kilala nyo ba to? Ako yan eh. Mga 3 years ago, 4 years ago. Hindi nyo kilala to? Kami lang yata na asawa ko may kilala dito. Mga hindi kayo panood ng PBB. Slater Young, hindi nyo kilala to? Sino ka ba yung Slater Young na artista? Yan. Yan po ako nung panahon na yan. Kaya eto si Slater Young na artista, tawag ng asawa ko sa akin si Slater Old. Kasi yung apelido nito eh. So yan po siya nung una. Yan. Ganyan po yung tsura ko nung dati. Pero nagkaroon ako ng problema dun sa nagkaroon ng baha. Yan, na-stress na ako. Yan yung lumabas yung stress nung nagkaroon ng problema sa baha. Kasi parang nangyari yung tinatayo nilang subdivision, something na maganda. Nag-cause ng flood sa buong Cebu ba? Saan ba yun? Something sa Visayas. Nagkaroon ng baha as in yung project nila kasi engineer po siya. So, yan na stress. So, eto na yun. After ilang years na dumaan, sa sobrang stress, eto na po yun. And lumayo na talaga yung itsura. Pero kidding aside, di ko alam kung nabalitaan nyo to. No? Pero, personally, etong 2 years na to, nagkaroon kami ng hindi inaasahan na malimit. Hindi kami nang problema ng asawa ko eh. Sabi nga namin sa buhay namin, wala kaming problema sa buhay. Totoosin lang. In a way na, hindi pa kami mayaman, wala ka kaming pera noong nakaraan eh. Pati nga bike ko dati na kabibili ko lang, binenta ko ulit eh. Kasi syempre, kulang sa pera. Di sige, benta natin yung bike ko. Kumbaga, happy-happy lang kami kahit walang pera. Kaso lang itong last 2 years, nagkaroon kami ng financial crisis in a way na meron kaming financial na something na involved ibang tao. Kung kami dalawa lang, madali lang. Pero kung dahil may ibang tao, parang na-stress kami. So, masalo ko. Kumbaga, medyo, may time rin na
parang naapektuhan yung pagkain ko, di ako makakain. Di ba? Parang ganun. So naapektuhan rin yung joy ko dahil sa dahil doon sa problema financially. Pero minsan nagde-devotion ako. Ah, nabasa ko yung, alam niyo yung feeding of the 5,000? Diba? Si Lord may 5 tinapay, 2 isda, pinarami niya, tapos pinakain niya yung 5,000 katao. Lalaki pa lang yun, ha? So, meron pang mga babae doon. So, baka doble yung bilang. Yung mga babae at bata. At pagkatapos doon, pakainin ni Jesus yung habang nagdi-devotion ako at na-stress ako. Kasi kumbaga, madaling solusyonan pag ikaw lang involved dun sa finances. Pero pag may ibang tao na, nahihirapan ako. So, habang nagdi-devotion ako, nabasa ko tong verse na to. Sabi niya dito, Jesus answered them. Kasi yung mga tao na pinakain niya na 5,000, hinahanap siya. Hinahanap siya ng mga na pinakain niya. Pero sabi ni Jesus Christ sa kanila, truly, truly, I say to you, you are seeking me not because you saw signs, but because you ate your fill of the loaves. Ang sinasabi niya dito, hinahanap niyo ako hindi dahil nakita niyo yung miracle na ginawa ko. Hinahanap niyo ako kasi nabusog kayo. Gusto niyo pang kumain. Ang gusto nila, si Jesus Christ na magpakain sa kanila magpakain kasi kaya ni magic ni Jesus Christ. Hindi na kasi magugutom. Sipin mo, 2,500 isda, kaya pakainin. Mahigit 10,000 yun, malamang. Kasi men lang yung 5,000. Alam niyo bang 5,000 men lang yun? Hindi pa kasama yung mga asawa nila at mga anak. So possible, mas marami pa doon. So, parang sa akin, nagulat ako. Parang ako kinakausap ni Lord. Parang sinasabi ni Lord sa akin, alam mo, hindi mo ko hinahanap dahil nakita mo kung gaano ako makapangyari, na ako ang Diyos, na ako talaga yung tagapagligtas. Hinahanap mo ko kasi dati hindi ka na problema financially. Parang ganun yung dating sa akin na parang, parang kaya pala kinakain yung joy ko kasi parang ang dating, gusto ko lang yung Lord na kayang i-provide yung zero problem, di ba? Parang ganun, yung comfort. Hindi. Sabi ni Lord, ako yung hanapin mo, hindi yung financial problem mo. Hindi yung financial na wala kang pinoproblema kahit ano. And true enough, yun. Nawala na-disperse lahat yung stress ko. Na sabi ko, Lord, tulungan nyo kami ng asawa ko na gamitin yung financial problem na to para mas mapalapit yung mga tao na connected dito sa financial problem. Imbis na, syempre, masisira yung relationship ko sa ibang tao. Imbis na sirain mo yung relationship mo, gamitin mo yon bilang paraan para sila, makita nila sino si Jesus Christ sa buhay namin, makita nila na mailapit namin sila kay Jesucristo dahil doon sa financial relationship namin. Instead na mangyari, maging way yun para matisod sila, ay, ganito pala mga Kristiyano, pagdating sa pera, di ba? Nagigets nyo? So, gagamitin mo yung pera mo para maipakita na pagdating sa pera, ang Kristiyano ay hindi bubulag, hindi sumasama yung ugali. Kundi bagkus nakikita nila yung graciousness mo sa kanila kasi gracious si Lord sa amin. Nagigets nyo? Imbis na maging way yung para makipag-away ka kung kanino man, gagamitin mo yung perang yon for the sake na mailapit sila sa Panginoon. Pangatlo, sabi dito, do not be a hypocrite. Sabi, live honestly because nothing stays hidden from God. So, pakisabi mo nga sa katabi mo, uy, wag kang hipokrito. Magpakatotoo ka. Bawal plastic dito. Yan. Kasi sabi rin ni Jesus Christ sa Luke 12, sabi niya ganito. So, bago nagsimula yung story, sabi ni Jesus Christ, marami raw tao na nagsasama-sama, and nagtutulakan na nga sila. Sabi, Jesus began to speak first to His disciples saying, be on your guard against the yeast of the Pharisees. Mag-iingat raw kayo sa Anong Tagalog ng yeast? Anong Tagalog ng yeast? Pampaalsa. Mag-iingat kayo sa pampaalsa ng mga Bakit? Ito yung hypocrisy nila. There is nothing concealed that will not be disclosed or hidden that will be made known. Bakit ba yung mga pariseyo? Sila yung para sila mga pare na sa panahon ng ni Jesus Christ in a way. Religious leader, di ba? Pariseyo. Yun lang yung inaalala ko. Tapos,
Nagmumukha silang spiritual sa harapan ng mga tao, pero ang totoo, hindi naman, di ba? So, yun rin. Bilang mga Kristiyano, mag-ingat rin tayo. Hindi tayo dapat maging legalistic. Kaya sasama ng mga tao to. Uy, hindi, ay ba yan, naninigarilyo, hindi maganda yung maging tayo legalistic sa ibang tao. Kasi once na makakilala naman sila, ang Diyos ang magbabago sa kanila. Hindi tayo, di ba? Hindi ang tao ang nagbabago sa ibang tao. Sino nagbabago sa atin? Ang Diyos. Sabi sa 2 Corinthians 5:17, ano yung 2 Corinthians 5:17, Axel? Alam mo ba 2 Corinthians 5:17? Ano yon? Babasahin raw ni Axel. Sige, basahin mo, Axel. Mahirap hanapin. Oo, sige. Hindi, okay lang po. Basahin lang. Ayan na, basahin mo na, Axel. Go! Tagalog ba yan, English? Kaya sige, kaya't kung yan. So hindi natin kailangan pilitin yung ibang tao na magbago. Kailangan natin silang sharean para sabi, pag isa kay Kristo, kapag nakatanggap na nila si Jesus ang magbabago ng kanilang buhay. Hindi tayo dapat maging hypocrite na, uy, ako banal ako, ikaw di ka banal, ayoko sa'yo. Di ba? Hindi. Dapat hindi tayo, at the same time, hindi rin tayo hypocrite in a way, pati sa material. Post tayo ng post pero wala man tayong pera. Or para lang magpo-post tayo, bang inggit ng ibang tao, di ba? Para pinapakita mo, ang ganda ng buhay ko, may bagong shoes, may kung ano-ano, di ba? Hindi yon. Dapat maging honest tayo sa buhay natin. At hayaan natin na si Lord yung kumilos sa ibang tao. Pang-apat, pakibasa sabay-sabay, let your life reflect Jesus. Isa pa, ulitin natin. 1, 2, 3, go. Let your life reflect Jesus. Yan. Dapat makita si Yeso Cristo sa buhay natin. Kung gusto natin mag-store up ng treasure sa heaven, naku, paano sila makakalapit kay Lord? Nakikita nila yung buhay. Yan ba yung church? Diba? Though hindi naman natin maiwasan iba na minsan nagkakamali rin tayo. Pero in a way, ano ba yung buhay natin? Nagre-reflect ba si Jesus Christ sa atin? Nagiging way ba tayo para mapalapit sila kay Lord? O nagiging paraan tayo para lumayo sila kay Lord? Pag nakikita nila, ay ayoko dyan sa Jesus nila. Ganto-ganto, di ba? So stand up for your faith and represent Him well. Sabi dito, I tell you, whoever publicly acknowledges me before others, the Son of Man will also acknowledge before the angels of God. But whoever disowns me before others will be disowned before the angels of God. Tayo po ba ay nakikita sa atin si Yeso Cristo? Pangalawa, sinishare ba natin si Jesus Christ sa ibang tao? Diba? Dapat yan yung goal natin. Meron ngayon ang CCF na each one make disciple for. Basta ganun. Hindi na race 1 eh. Each one race 4 na ngayon. Each one race 4. Meaning, bawat isang Kristiyano dapat mag-share. Actually, hindi nga share lang eh. Mag-disciple ng 4 na tao. Yan. So, ilan na ba yung na-share natin? Ilan na ba yung ating dinidisciple? Ilan na ba yung pag-pray natin, pray, care, share, no? Pag-pray natin at na sila ay ma-share ng salita ng Diyos. So ano yung response natin para magkaroon tayo ng heavenly perspective o eternal perspective? Anong dapat gawin natin? Una, do not be anxious. Pangalawa, store up treasures in heaven. Pangatlo, do not be a hypocrite. Pang-apat ay let your life reflect Jesus. In Tagalog, nakikita ba si Jesus sa buhay natin? Yan. So, ang tanong, mapakibasa natin sabay-sabay, sa mga ginagawa mo araw-araw, masasabi mo bang nag-iipon ka ng kayamanan sa langit para sa layunin ng Diyos o nauubos lang ang oras mo sa mga bagay na panlupa? Saan natin ginugugol yung ating buhay? Saan tayo nag-iimpok
Mag-iimpok tayo ng para maging mythical. Yan. Sino mythical na dito sa ML? Ilan ang, ano nyo, medal ba yun sa PUBG? Ilan na yung chicken dinner nyo? Chicken, hindi ko masyado kabisado. No? So, saan ba natin ginugugol yung oras natin? Sa pag-iimpok sa langit o sa lupa, no? By God's grace, no, nakakatuwa tong family dito na yung lahat ng strength tsaka yung resources nila ginagamit for yan, praise God, no? Praise God. Para marami yung maabot, no? Kasi pwede ka nang mag-retire na lang, magpahinga. Ayaw mo ba maggala-gala na lang, baka bakasyon, di ba? Instead na hindi madaling maghawak ng ng group tsaka ng church, Mahirap. Kasi talaga it takes time, money, emotions, lahat, no? And by God's grace, siya yung nagbibigay ng strength sa atin. Sabi dito, Tinagalog ko lang yung sa CCF para alalahanin natin. Pakibasa natin, ang tunay na tagumpay ay ang pagiging kung ano ang nais ng Diyos na ikaw ay maging, paggawa sa lahat ng nais niya na iyong gawin, at ang marinig siyang magwika, magaling, mabuti at tapat na lingkod. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. So tatanungin ko kayo ulit, successful na ba kayo? At hopefully, successful tayo lahat. Hindi pa laman lang natin naririnig ngayon yung kasi hindi pa tayo nasa langit. Pero definitely alam nyo sa sarili nyo, kung ang goal nyo ay para sa Diyos, ginagawa mo yung nais ng Diyos sa'yo, at ginagamit mo yung buhay mo para sa Diyos, masasabi ko na successful ka. Diba? Sa harapan ng Panginoon. At yun yung napakahalaga. So hindi kailangan may bahay ka na, may lupa, may sasakyan na may driver o anuman. Hindi. Ang pagiging successful ay kung yan yung nais sa'yo ng Diyos, tingin mo yan ginagawa mo yung nais ng Diyos sa'yo, successful ka sa buhay mo. Hindi man malaki tong church, di ba? Para sabing successful sa paningin ng iba, kasi kailangan malaki yung lugar. Kung yan yung nais ng Diyos sa'yo, yan yung ginagawa mo ay para sa Diyos, successful ka sa harapan ng Panginoon. At hinihintay na lang natin sabihin sa atin, pag dumating yung panahon na magkita-kita tayo sa langit, sabihin ni Lord sa'yo, well done. Diba? Let's pray, tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa iyong mga salita. Marami po salamat sa iyong paalala sa amin. Tulungan niyo po kami na hindi po kami matangay ng agos ng mundong ito, na kung saan ang pagiging successful ay nababase sa kayamanan, sa karanyaan, sa authority, o sa power, Panginoon. Hayaan niyo po kami na tunay na ang aming pagiging successful ay may base namin ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Na ginagawa namin kung ano yung gusto nyong maging kami, yung purpose niyo sa amin, at ginagawa namin araw-araw na mag-glorify kayo sa aming buhay. Tulungan niyo po kami na laging wag mag-alala kung ano man yung aming kakainin o dadampin. Bagkus, Panginoon, ay isik po namin ang iyong kalooban, ang iyong kaharian. Tulungan niyo po kami mag-store up ng treasure sa heaven. Tulungan niyo po kami na maging totoo. At tulungan niyo po na makita po kayo sa aming mga buhay. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, inaanyayahan ko po ulit kayong tumayo para awitan po natin ulit ang ating Panginoon dahil sa kanyang dakilang katapatan. Napakabuti po ng ating Panginoon sa buhay natin. Lord, isipin natin ang mga magagandang ginawa ng Panginoon sa buhay natin.
Sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya na'y patuloy na laan, katulad ng pagsinag, katulad ng pagsinag ng gintong araw. Patuloy siyang nagbibigay ng love. Kaya't sa puso ko damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin. Ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bihati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailangan hinapon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka. Minsan pa, dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon. O Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah, Panginoon. Maraming salamat, Yes, Lord. praise Yes, you, Lord. Panginoon. Ayan po, pwede na po tayo ulit maupo at meron po tayong konting salo-salo po. Ayan, God bless po sa ating lahat and magkita-kita po tayo ulit sa next Sunday. Ayan, last Sunday po ng May 2026. Kaya sana po ay makapunta po ulit ang lahat. Ayan po, God bless po sa ating lahat. Bakit ganun kapag ang pupuntahan ay pati mabilis pa sa alas 4 kung ika'y makarating? Ngunit kapag sa bahay, sambahan ang punta, Minsa'y halos tapos na ang oras kung ikaw ay dumating. minsan pa nga biglang nagka